armored vehicles ang nakapasok sa Ang mapayapa sanang umaga ng mga residente. Well, it's based on fact, no? Kasi sabi ko nga, kinote ko kanina, no, yung speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, oh, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. May oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa mga kaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization. Accredited private importers traders. No. Yes, Mr. President. We cannot accept that. We don't want NFA to buy from private importers. So dito po mga kabayan, nasupalpal na naman ito po si Senator Risa Ontiveros ni Senator Cynthia Villar. No? Pakinggan po natin. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot sa notification bell para updated ka. Let's go! Accept that. We don't want NFA to buy from private importers. The purpose kung hindi mababa ang pagkabili, kaya nga government to government without tariff para bumaba ang price of the imports, kasi this is meant to solve the high prices of rice in the country. I appreciate that, Mr. President. Naghahanap lang ako ng mechanism na kasabay Gago!